we break. Abba Father, we entrust to you, O Lord, yung mga oras po na ito. And Lord, may this devotion, may your word not only give us, Lord, inspiration, instruction, only give us information and inspiration, but not only to give us revelation, Lord, but most of it, O God, ay patransform po kami sa iyong mga salita. Mabago ang aming buhay in such a way that your word will penetrate, O Lord, ang aming pagkatao sapagkat sa pamagitan po ng transformation ng iyong salita, pagbabago, doon po masusukat, O Diyos, ang tunay na kapahayagan ng aming pong buhay to be true, to be faithful into your word. Hindi po masasayang ang mga pag-aaral na ito, ang mga salita mo, sapagkat naniniwala kami, O Diyos, by your grace and by your mercy, ay nagkakaroon kami ng pagbabago, grace, through your grace and mercy. Kaya pagpalain po ninyo, O Diyos, ang iyong lingkod sa paghahayag ng iyong mabuting balita. Ang bawat sa amin, Panginoon, ay masikap po na marinig, ay pamuhay, maisagawa, maipadama at maibahagi po ang mga salita mong ito for your glory and for your honor. So, Abba Father, we just want to thank you for your word for today na siyang magiging patuloy po, Diyos, na kalakasan, pag-asa, patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng pagpapalakas, pagpapalago, pagpapalalim po sa aming pong pananampalataya. Kung aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan pa sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Again, a Amen. blessed, joyful, victorious, and peaceful morning, afternoon, or evening po sa bawat sa atin. So, uh, salamat po sa pagkakataon na muli po na magamit ng Panginoon ang kanyang salita, no? Ang kanyang mga hamon, mga pangako ng kanyang salita ay marinig natin at pagbulay-bulayan po. So let me share with you yung ating devotion for today, uh, August 6, 2025, na may title po na The Nature of Regeneration. So, The Nature of Regeneration by Oswald Chambers. When it pleased God to reveal His Son in me, po sinasabi po sa Galatians chapter 1 verses 5 to 16. If Jesus Christ is going to regenerate me, what is the problem He faces? It is simply this: I have a heredity in which I had no say or decision. I'm not holy, nor am I likely to be. And if all Jesus Christ can do is tell me that I must be holy, his teaching only causes me to despair. But if Jesus Christ is truly a regenerator, someone who can put his own heredity of holiness in me, then I can begin to see what he means when he says that I have to be holy. Redemption means that Jesus Christ can put into anyone the hereditary nature that was in himself. In all the standards, he gave us our best based on that nature. His teaching is meant to be applied to the life which he puts within us. The proper action in my part is simply to agree with God's verdict on sin as judged on the cross of Christ. The New Testament teaching about regeneration is that when a person is hit by his own sense of need, God will put the Holy Spirit into his spirit. Amen. In his personal spirit will be energized by the Spirit of the Son of God until Christ is born in you. Ito yung sinasabi sa Galatians chapter 4, verse 19.
The moral miracle of redemption is that God can put a new nature into me through which I can live a totally new life. When I finally reach the edge of my need and know my own limitation, then Jesus says, "Blessed are you," Matthew 5:11. But I must get to that point. God cannot put into me the responsible moral person that I am, the nature that was in Jesus Christ, unless I am aware of my need for it. Just as the nature of sin entered into the human race through one man, the Holy Spirit entered into the human race through another man. Romans 5:12-19. And redemption means that it can be delivered from the heredity of sin, and that through Jesus Christ I can receive a pure and spotless heredity, namely the Holy Spirit, according to Isaiah 26:27 and Philippians chapter 2. Now, this is the wisdom from Oswald. It is he going to help himself for your life, or are you taking up with your conception of what you are going to do? God is responsible for our lives, and the one great keynote is reckless reliance upon Him. So out of this devotion no po, ay nais ko pong magbigay po ng short reflection dito sa ating devotion po to the nature of regeneration. So, ang ibig sabihin po ng regeneration ay muling pagsilang o born again o experience o spiritual rebirth po yung mga uh, pwede nating mabigyan ng kahulugan. Sabi po ni Oswald Chambers din po sa ating devotion, hindi lang ito tungkol po sa pagbabago po ng ugali o pagbuti po ng asal. Ito po ay isang bagong buhay na binigay mismo po ng Diyos. Amen? So hindi natin ito kayang gawin sa sarili natin pong lakas. Kaya nga po sa prayer ko po kanina, siguro marami na tayong atinan ng mga narinig, sermons, lectures, conferences, seminars about the Word of God. Or maybe tayo ay mga leader ng ating mga small group o SG. There's nothing wrong about that. Pero kapag ang salita ng Diyos ay nagiging inspiration lang, nagiging information, nagiging uh, tawag dito, inspiration, and nagbibigay ng revelation, pero hindi naman po ito nagbibigay ng tunay na regeneration or pagbabago or transformation. Parang uh, you know, hindi nababago ang buhay. So sometimes no, ako'y itong the nature of regeneration. I must confess. So, sometimes may mga attitudes pa rin, may mga nature pa rin na sa aking sarili ay parang hindi naman nakikita. So, yan po masakit po sa nature of regeneration. Sabi nga natin, sabi ni Oswald Chambers, hindi lang ito tungkol sa pagbabago po ng ugali, pagbuti po ng asal. Ito isang bagong buhay na binigay mismo po ng Diyos. Sabi po, hindi natin ito kayang gawin sa sarili nating lakas. Kaya hindi ho natin pwedeng pagmalaki po na dami ko lang natin ng mga conferences, seminars, lectures, or maybe we are teachers, or we are leaders. And yet, ang dilemma natin, the irony is that meron ba talagang nabago? Meron ba talagang uh, nakita? So, parang ang irony no sa ating pong buhay
whether we like it or not, parang walang regeneration pa rin. So seemingly parang nothing is difference pa rin sa buhay natin sa nakaraan hanggang ngayon. Kung hindi talaga nakikita yung nature of regeneration. So when we say regeneration, it means that God has performed a miracle within us. Wow, hallelujah. Ang Diyos ang gumagawa ng mga himala o miracle within us. Previously, we were dead in sin. We had the desire for the things of God. We were only thinking about ourselves. But when we received Christ, the Holy Spirit revived us and gave us a new heart, a new mind, and a new direction in life. Okay, so sabi po ni Oswald Chambers sa ating devotion kanina, kung babalikan po natin, ang bagong buhay na ito po ay hindi resulta ng tinatawag nating buhay ng isang uh, relihiyon. It's not about religiosity, no? Kundi ng kapangyarihan po ng Diyos. Hindi ito gradual na self-improvement. Ito ay isang uh, constant transformation ng ating spiritual nature. Okay? So parang isang bagong nilalang na ipinanganak ulit sa presensya po ng Diyos. Kaya kapag regenerated ka, ibig sabihin po may pagbabago po sa loob. Kahit po anong gawin nating make-up o makeover sa ating outside appearance, okay, so nakikita na napapaganda, aayos ang ating pong mga outside appearance, pero may pagbabago po ba sa loob na unti-unting makikita po sa labas. So, yun po yun eh. That's the result of yung regeneration. Nagmumula sa loob and then nagre-reflect, nagmamanifest sa ating makikita po sa ating pagkatao. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil may bagong buhay po na gumagana sa iyo. Ang buhay ni Kristo mismo ang nakikita. Amen? So, tingnan natin, no? Generation means, no? Medyo alam niyo na po ito, pero short lang. So, just a gentle reminder about sa atin. Regeneration means bagong pag-iisip. No? Ang regenerated person po ay may bagong pananaw, may bagong perspektiba. Dati, no, worldly thinking, puro pera, fame, pleasure. Dati ay uh, ngayon, gusto mo nang i-please si God. Okay? Kapag may temptation, may trials, may mga hamon sa buhay, may mga pressure, hindi ka na komportabling, gawin ang mga bagay sa dati. Kasi may conviction ka na nagaling po sa Holy Spirit. So, bagong pag-iisip. Number two, bagong puso. Ano? Uh, may bagong damdamin ka po para sa mga tao. Right? Dati, madali kang mainis, magalit, matampuhin. Sabi ko nga, tampuers. Yan ang mga tatak ng tampuers, mga nagdadamdam. Dati madali kang mapipon, nagtatanim ng sama ng loob. Hindi makaget over sa mga, sinasabi natin na nagpatawad na tayo, pero pag nakikita natin yung tao, tayo ho ba ay initially, no? Tayo ho ba ang lumalapit o tayo ang unang nagbibigay ng pagbati, pagngiti? O, siya naman may kasalanan eh. Siya naman ang kakagawa. Siya naman ang may sama ng loob. O di siya ang bumate, siya ang manguna, nag-initiate. So, very questionable po yun kapag tinatawag natin na regeneration, ang bagong puso po natin. So, ang bagong puso po ay umaangkla po doon sa
bunga ng banal na espiritu. Ano po natin yung Galatians 5:22-23, no? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, let's check let's check it out. Siguro, gentle reminder, let's check out yung pag-iisip natin. Ano ang iniisip natin during the most difficult times or yung mga pressure sa buhay natin. Let's check our heart also. So, dati hindi ka makapagpatawad, napipikon ka agad kapag ikaw ay mapupuntirya. Pero ngayon, no? Ngayon ikaw ay dahil regenerated ka na, born again ka na, may bagong puso. Ibig sabihin, mas madali ka nang magpatawad, madaling magpaumanhin, madaling magbigay ng allowance sa mga taong alam natin po na medyo mahirap pakipagayan, mahirap mm, you know, may mga tao po kasi na difficult pakisamahan. Pero dahil ikaw ay totoo, no, na nabago ni Kristo, alam mo, yun ang sukatan ng tunay na binago ni Kristo. Wala na yung PGH. Alam niyo yung PGH, puhot, galit, hinanakit. Pinalitan na ng another PGH. Ano yun? Peace, yan. Galak, at hinahon. Yun. Pag-ibig, hindi na pukot galit na nakit, kundi PGS din, pag-ibig, galak at hinahon. Right, so number 3 and last, no? Bagong layunin, no? Dati para sa sarili mo lang, gusto ko ito, gusto ko yan, career, success, image, no? Sa sarili natin, inisip lang natin, personal. Pero ngayon, gusto mong mabuhay para kay Kristo. Ang gusto mong gawin ay yung kanyang mission, yung kanyang layunin, yung kanyang Great Commission, Great Commandment. Kahit sa simpleng gawain, gusto mong makita sa buhay natin ang mga bagay na gusto ng Diyos about us. So let's dream God's dream. Yung layunin ng Diyos sa buhay natin, yan pinakabagandang plan po. Yan ang layunin na kailangan matahak natin, malakaran natin. Yung tinatawag natin glorious destiny. Amen? Meron tayong glorious destiny, mga promises ng Panginoon. So doon tayo sa kanyang layunin. So this means that Christ is now living with you. Diba? He is one who gives you new desire, new perspective, and new direction. So, ang takeaway po natin, no, as I end this devotion, true regeneration is not just a religious experience. No? It is daily evidence that Christ is alive within you. So, ang tunay po na regeneration ay hindi lang simpleng religious experience. Hindi lang ito tungkol sa pag-iyak sa altar, no, pag-attend ng church, o pagsasabing born again na ako, pag-attend ng mga spiritual development po natin. Ang totoong regeneration po ay may ebidensya. No? Araw-araw sa buhay may ibig sabihin kung talagang nabuhay kang muli kay Kristo. Makikita ito sa paraan ng iyong pag-iisip, pagsasalita, at pamumuhay. Hindi lang ito nangyari minsan, ito po ay patuloy na nararanasan dahil si Kristo po ay buhay sa loob mo. So kapag si Jesus po ay talagang nasa puso natin, yung the nature of regeneration, bago po pagkatapos mo, lumalambot ang puso mo sa mga tao, yan po, nagiging mas sensitibo ka sa kasalanan at gusto mong lumago sa pananampalataya. So ang daily evidence po ng regeneration ay simpleng mga bagay. Ano po yun? Nagiging mapagpatawad ka kahit mahirap. Amen? Nagiging mapayapa ka kahit may problema. Amen? At patuloy kang umaasa kay God, Lord Jesus and Holy Spirit kahit walang kasigurado. So, ibig sabihin po, hindi lang nakaranas ka kay Kristo, nabubuhay ka na kasama po niya araw-araw by His grace and by mercy. So, thank you for letting me share the word of the Lord, the nature of regeneration by Oswald Chambers. God bless po. God bless. Thanksgiving prayer po. Benediction.
Bigyan po natin si Pastor Dave for Thanksgiving prayer and benediction po. Thank you. Ayan. Pwede po yung benediction, yung Hebrew benediction mamaya. Okay po. Sige po. Yes po. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa ipinagkatiwala mo sa aming buhay at kalakasan at kakayahan na tumanggap ng patuloy mong pangangaral sa amin, reminder sa amin at maraming mga hamon, lalo na sa panahong ito, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa patuloy na paggamit mo sa iyong mga lingkod, katulad ni Pastor Edric, Panginoon. Salamat din po sa isang matagumpay na relief operations na kanyang pinangunahan doon po sa Aklan. Lord, salamat po sa kanyang willingness to spearhead that very worthy undertaking to help our brethren, those who were affected by severe typhoon. We thank you, Lord God, for every church, Lord God, sa GMC, especially sa Mega Manila. Now, we were able to receive more than 140,000 pesos to help our brothers and sisters there. We also thank you, God, for your traveling mercies. Kay Pastor Edric, sa mga kasama naming mga pastor doon. Lord God, salamat po. That's why, Lord God, even now, we release blessing kay Pastor Edric, Panginoon. Also, we thank you for his ministry, his service as registrar of the Board of Ministry ng Mega Manila. Ganun din, Lord God, silang mag-asawa ni Mary Beth, Panginoon. We pray, Lord God, na mag-open kayo na marami pang mga pintuan sa kanila, sa mga ihahanda mong ministry sa kanila, sa pagpa-plant ng bagong church, Panginoon. Kayo po ang mag-unfold ng inyo pong glorious plan for them, sama kanilang families, Panginoon. Alam po namin na ito kanilang bagong journey is full of faith, full of challenges. So, Lord God, we pray that you guard their hearts, that they will not be distracted by any temporal things, but only focus on you, for you are the perfecter of our faith. Yes, Lord God, we continue to release breakthrough after breakthrough. Kay Pastor Edric, kay Mary Beth, kanilang families, Panginoon, enlargement of territory, enlargement ng kanilang influence, Panginoon, para higit, Panginoon, na magampanan nila, Panginoon, yung nais mo para sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa inyo pong mga lingkod na sinisikap na maging tapat sa pagtataguyod ng Daybreak Global, maging sa mga kapatid namin sa Daybreak International. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you. Yes, Lord, and we keep receive you. your blessing and your keeping. The Lord make his face We shine receive upon the you light that comes from and be you. gracious to you. And we receive your The Lord grace. lift up his countenance We receive upon your you countenance upon and us. give you And we peace. receive your peace now and always. Amen. 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 Amen.